Bakit ka umiiyak? Masakit pag iniwan ka. Masakit kasi hindi mo alam kung anong nangyari sa dating sobrang gandang relasyon. Bigla na lang naging back to zero. Ang sakit, diba? Lalo na kung hindi mo alam kung anong nangyari. Kung biglang magte-text na lang siya na goodbye na, magugulat ka na lang, tatawag siya, sabihin niya sa'yong salamat kasi naging masaya siya. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Iiyak ka ba ng malakas? Iiyak ka ba ng walang tunog para walang makarinig sa'yo? O gusto mong magwala? Kasi sobrang sakit. Ang sakit isipin na dadating yung oras na iiwan ka niya. Ipagpapalit ka niya sa iba. Ngayon dating salitang mahal kita, hindi na niya kayang sabihin sa'yo. Dadating yung oras niya, di ka na niya mabibigyan. Dadating yung oras na mahal mo siya, pero ikaw na lang mag-isa. Di ka na niya mahal. Papalitan ka na niya. Nahirap tanggapin, pero ganun talaga. Sana, nakita lang niya kung gaano ka kahalaga. Kung gaano mo siya pinahalagahan. Kung gaano mo pinaglaban yung pagmamahal mo sa kanya. Kung gaano kasakit sa'yo na mawawala siya. Kung gaano mo bago yung buhay mo ngayong umalis na siya. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Hindi mo alam kung iikot pa ba ang mundo mo. Hindi mo alam kung kaya mo pa bang magmahal ng tulad ng ginawa mo sa kanya. Masakit. Huwag kang mag-alala, sa una lang yan. Mahirap tanggapin na binigay mo yung buo mong pagmamahal. Binigay mo lahat-lahat. Pero isa lang din ang kahahantungan. Isang goodbye. Hindi mo kailangang sirain ang buhay mo sa isang tao. Hindi kailangang itigil mo yung pag-ikot ng mundo mo dahil iniwan ka ng isang tao. Umiti ka. Kasi may ibang taong magiging masaya pag nakangiti ka. Huwag mong hayaang sirain niya ang buhay mo. Huwag mong hayaang mawala ang lahat sa'yo dahil nawala ang isang tao. Patunayan mo, pakita mo sa kanya na hindi siya ang buhay mo. Magpanggap ka na masaya ka na para ma-realize niya na hindi siya kawalan sa'yo. Para ma-realize niya na okay ka lang kahit mawala siya. Alam ko masakit yun, pero yun ang unang hakbang kailangan mong gawin. Oo, umiyak ka lang, hindi kita pipigilan. Yan ang tamang gawin, hindi masamang umiyak. Tandaan mo, best friend mo yan. Hindi pinagbabawal umiyak. Masarap umiyak. Pwede mong ilabas yung sama ng loob mo. Hindi mo kailangang uminom. Hindi mo kailangang maglasing. Hindi mo kailangang mag-ingay. Hindi mo kailangan lumabas ng bahay. Hindi mo kailangang magwala sa labas sumanap ng away kasi nasaktan ka. Umiyak ka lang. Punta ka sa kwarto mo. Umiyak ka. Ibuhos mo lahat. Kang mag-alala. Kung may makakita sa'yong umiiyak ka, maintindihan ka nila kasi nasaktan ka. Huwag mong isipin na mahina ang umiiyak. Ganun talaga pag nasasaktan. Pero, kailangan mong matuto. Pag nagmahal ka, kakambal na ng sakit. Dadating yung oras na masasaktan ka. Huwag kang matakot. Sarap magmahal. Pero alam naman natin na lesson yun. Matututo ka. Pag saktan ka na, dapat matuto ka. Kung anong mang nangyari, paano ka man nasaktan,
kung bakit ka niya sinaktan, sana maintindihan mo na hindi siya ang buhay mo. Matanggap mo na hindi siya yung talagang para sa'yo. Matanggap mo na marami diyang iba, hindi lang siya. Siguro nga, gwapo siya, matangkad. Tingin ng iba, perfect na siya. Pero para sa'yo, hindi siya yung perfect guy. Ang perfect guy, marunong magmahal, marunong magpahalaga, at alam paano irespeto ang isang babae. Tandaan mo, makikita mo siya kung ngumingiti ka. Magiging matapang ka ulit kung hindi ka matatakot magmahal ulit. Makikita mo siya, mahahanap mo siya. Malay mo, nandiyan lang pala siya sa paligid mo, hindi mo lang napapansin. Kasi masyado mong binibigyan ng halaga yung isang tao na hindi naman ikaw yung pinapahalagahan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasi, nagmahal ka lang naman. Wala kang kasalanan dun. Naging kasalanan mo lang, pinigay mo ang buong buhay mo. Dapat magtira ka rin sa sarili mo. Pag nagmahal ka, hindi dapat lahat binibigay. Dapat, alam mo pa rin kung sino ka. Kilala mo pa rin yung sarili mo. Hindi yung pag nawala siya, wala ka na rin buhay kasi wala nang natira sa'yo. Hindi dapat ganun.